So good morning mga kapigi. So for today's video, lilipat tayo mga kapigi ng ating dalawang baboy na mayroong umbilical hernia. It's gonna be a good day. No things are going south. Nothing's gonna break me down cause I know it's gonna be a good day. So nandito yun sa batch na yun mga kapigi. So yan, kung makikita nyo po pasintabi sa mga kumakain. So maagang-maaga pa po kasi mga kapigi at hindi pa po kami nakapaglinis. So hindi pa po kami nagpaligo kasi meron po dyan isa na umuubo kahapon. So hanapin pa po namin kung alin siya doon. So sa ngayon po, kailangan na muna namin mailipat itong dalawang baboy na may loose-loose or umbilical hernia. Kasi nga, masikip na po sila dyan and natatakot ako na baka madaganan yung mga baboy na yon and may mangyari doon sa kanilang loose-loose. So yan. So para malaki na kasi sila mga kapigi. So ayan o. Nasa grower stage na sila and para hindi sila ma-stress, kailangan ipasok na lang natin sila doon sa crates. Kasi doon sila ililipat, doon sa pinagawa nating hospital pen. So medyo na-delay yung paglipat natin kasi nga kakatapos lang ng hospital pen and hinayaan na lang muna nating sumingaw yung semento. Kasi kapag linipatan agad natin ng baboy, nagkakasugat-sugat po yung balat ng ating baboy. So kawawa naman, Pigi, na-disinfect na rin po yun. Kaya ngayon pa lang siya maililipat. So sa kilo nitong mga baboy na to, ranging na to from 40 to 50 kilos yung mga size nila. Kaya mabigat na talaga mga kapigi. So dalawang tao po ang magbubuhat sa kanila. Sana makaya nga nila at hindi masyadong may stress yung mga baboy sa loob. So dahan-dahanin lang natin. Asan na yun, be? So ito mga kapigi, sa kulungan na to, 13 heads to lahat silang magkakapatid. Pero yung isang baboy, linipat natin dito. So ayan po, yung pinakamalaki dyan. So kapatid yan dito sa kabila, siya yung pinakamaliit. Linipat natin kasi kailangan talaga natin magbawas dito. 10 lang po kasi yung maximum na kasya dito. Yung 10 po is medyo masikip na nga po yun eh. So 12 ngayon, magbabawas tayo ng 2 at ililipat sa kabilang kulungan. Para maginhawaan na sila at magkaroon na ng space. Ayan o. Salz, abatan mo salz sa ano, na di amo sana na makaluwas. Salz, baka makaluwas sa to, salz. Asa na pamalo? Ako na. Maliit na sino kukunin natin dito. Ha? Nasaan na? Okay na yun yung may lus-lus. Baka kasi madaganan. Oh, sige na. Abatan mo dyan. Sige na. Sige. Palakarin niya na. Oh, yung pintuan. Sige na, bantayan ko na dito. Pasok na doon, Dick. Ano na yan eh? 40 plus? Oo. Sa likod na? Oo, pa 50 na. 50 na siguro yan. So yan mga kapigi, mabigat na daw yung baboy nating nailipat. So itong edad na ito mga kapigi, lampas 2 buwan sila from walay. Medyo na-stress lang nga yung baboy natin kasi ayaw niya lumabas dun sa kulungan. Ayan o, nakita nyo yung los-los niya o, malaki na siya. Actually, mas malaki siya dati. Medyo lumiit na nga ngayon eh. Sana nga bumalik siya sa dati, pero syempre, imposible yun kasi nga, ano, tawag doon, kapag ganyan kasi, usually depende yan sa muscles ng, abdominal muscles ng baboy.
transfer na natin mga kapigi yung pangalawa. So, dito, yung pipiliin na lang siguro natin yung pinakamaliit sa magkakapatid. Kasi kailangan natin dalawa yung bawasin dito sa kulungan na to para hindi na sila magsiksikan. So, ayun. Binuhat na lang nila mga kapigi kasi nga tawag doon, makulit yung baboy natin. Paluin mo sa pet salds. Yan, para mabante. So, dalawa na yun na ipasok natin. Ganito kasi ang problema mga kapigi. Kapag kulang yung ating fattener's pen or grow out pen. So, kaya nga napagawa tayo ng mga kulungan ngayon para at least hindi na tayo mamroblema ng ganito. Kasi pag ganitong malaki nang naililipat, nai-stress sila eh. Hanggat maaari nga ayoko na-stress yung mga baboy. Kaso wala naman tayong choice mga kapigi. So wala naman tayong choice mga kapigi kundi ilipat ngayon kasi na-delay naman kasi yung ating na-delay yung paggawa natin ng kulungan. Medyo halos lampas 1 month yung patrabaho natin bago natapos yung mga kulungan dito sa babuyan na dinagdag natin. So, kaya yan. Ngayon lang natin to nailipat. Malalaki na sila. Pag ganito kasi, dapat hindi to na to linilipat eh. Kasi prone na sila sa stress. Pero sana, hindi naman sila may stress masyado. Ha? Mga ilang kilo na yan? Yan na yung pinakamaliit, no? Bigat na daw. Buyag-buyag. Buyag-buyag. So, dito na lang tayo sa likod dumaan. Para mas mabilis. So, ito pala mga kapigi, kung makikita nyo, ayan. Mayroon tayong mga plastic ng feeds. So, yan. Sinadya talaga natin yan ilagay dyan. Kasi nga, nung mga nakaraang araw, ang lakas ng hangin at ulan. Diba nga kasi bumagyo? Buti nga, ilang araw lang eh. Tapos, ayan na. Linagay natin to para pantabing doon dito sa likod ng farrowing pen natin. Farrowing pen na kasi natin to. So, andito yung mga biik. Ayan o. May heat lamp pa sila para hindi sila lamigin. So, okay na. Transfer na. Ayan mga kapigi, natapos na din sila. So, okay na yun. Dalawa. At least, hindi na sila masyadong siksikan. So, ngayon, since nakabawas na tayo, pwede na tayo magpaligo. So, paliguan na natin sila para hindi maano yung stress nila kanina. So, ayan o, dungis nila. Dungis masyado. So, paliguan na natin sila mga kapigi. Ay! Nalaglag. So, ito yung ginagamit namin panligo. Hose siya na malaki. Buti nga mga kapigi, mayroon na kaming ganito. Dati, bomba-bomba lang kami. Grabe, ang hirap-hirap. So, ayan. Paliguan na natin sila. Ayan. Siyang dudungis na. Grabe. So, tayo ng mask pala. Nakalimutan ko. So, pag nag-ano kayo mga kapigi, ito yung mask ko. Wait nga lang. So, ayan po mga kapigi at nailipat na po natin itong dalawang baboy dito sa hospital pen. So, ito pong hospital pen, ito yung pinagawa natin mga kapigi para sa mga baboy na may mga special needs. So, katulad nitong isa na may luslos. So, ayan, linagay na natin siya dito. And ito naman isa mga kapigi, ito yung inuubo naming baboy. Nagsimula siyang inubo nung bumagyo dito sa amin. So, sobrang lakas kasi nung hangin. Tapos, ilang araw umuulan. So, kaya yun, bumaba yung resistensya niya at inubo siya. So, ngayon mga kapigi, sinama na natin siya dito para at least magamot natin siya ng maayos. So,
Ngayon, ang igagamot natin para sa ubo at sipon ng baboy na ganito kalalaki na, hindi pa naman to malala mga kapigi, kaya naman, ito lang muna yung ibibigay natin, Robistrep VK. So, water-soluble powder to mga kapigi, made of streptomycin, phenoxymethin, penicillin, and vitamins. So, yan yung mga ingredients niya or chemical components niya. So, penicillin-based antibiotic to mga kapigi. So, according dito sa indications niya mga kapigi, ang Robistrep ay maganda para sa mga bacteria na mycoplasma, such as yung mga nagkakos ng respiratory infections, diarrhea, hexamythiasis, and infectious coryza. Sa mga manok naman yan. So, sa mga baboy, maganda siya sa mga scouring salmonellosis, swine plague, and sa mga respiratory diseases. So, kaya, ito yung ibibigay natin dito sa baboy natin na mayroong ubo at sipon. So, sa dosage nito mga kapigi, tara at timplahin na muna natin. So, uso talaga ngayon mga kapigi yung mga ubo at sipon sa mga baboy. Kasi sa panahon ngayon na ito na tigbagyuhan na, tigulanan na, malalakas ang hangin, lalo na dito, grabe yung open space dito sa likod at gilid namin mga kapigi. So, ngayon, kailangan talaga hanggat maaari, actually, kaya kung nakikita nyo yung mga baboy namin mga kapigi na madudungis, minsan madudungis kasi nagpapaligo lang po talaga kami sa tanghali kapag mainit yung panahon. Kasi pag ganito nga, ito nga, hindi na nga, sobrang ingat na kami nga mga kapigi ha, pero meron pa rin inuubo. So talagang kailangan maiwasan yon. Kung hindi, ang mahal ng gamot mga kapigi, so maggagamot tayo. So itong Robistrep na gagamitin natin, ang dosage nito is 2 kutsarita sa 1 galong tubig. So, timplahin muna natin. So, ilagay na lang natin dito mga kapigi. Nandito kasi tayo sa likurang parte ng kulungan. So, 2 kutsarita yung aanuhin natin. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, 4 na kutsarita mga kapigi, pero dagdagan na natin para at least maghapon na siyang inumin nila or umabot ito ng hanggang tanghali. Kasi 2 yung baboy na iinom. Isasama na natin yung baboy na may los-los para kung mayroon man siyang bakteriyang namumuo na sa katawan niya, at least ma-prevent na natin na magkaroon siya ng simptomas. Kasi nasa isang kulungan lang po sila mga kapigi. So, after nyan, lagyan na natin ng tubig. So, ito mga kapigi, itong tabo na to, 1 galon to, pero syempre, tinutulan na natin, kaya lagpas dito yung tubig natin. Hindi lang. So, ayan. Ganito yung itsura niya. Color blue siya mga kapigi. So, nasa sa inyo yan kung gagamitin nyo rin tong gamot na to. Pero sa akin kasi, ito yung ginagamit namin dito sa babuyan. And para sa akin po, effective naman siya. Mga kapigi na pinapakita ko sa inyo, ito po talaga yung totoong nangyayari dito sa babuyan namin. So, yung mga totoong gamot na binibigay ko sa mga baboy at totoong activities talaga mga kapigi. Kasi kung makikita nyo, yung mga baboy ko, talagang madalas madungis talaga siya, pasintabi na lang sa mga kumakain. Kasi talagang pag ganitong panahon, hindi talaga kami napapaligo. Kahit na yan madumi o madungis sa paningin nyo mga kapigi, okay lang yan. Kaysa naman magkasakit sila at maggamot ako. Kasi kaysa naman sa mga baboy na sobrang lilinis, tas maya-maya naman, inuubo na, sinisipon, linalagnat. So, ang paglilinis po namin ay depende sa panahon talaga. Kung tag-init naman, nako, 4 to 5 times ako nagpapaligo sa mga baboy ko. Kung talagang summertime, halos every 3 hours nagpapaligo ako sa kanila. So, nakaisa pa lang. Ba't ganito to? Ang hina. Parang lang.
Ayan, marunong na. Iniinom na nila mga kapigi, oh. Yan yung tubig na may gamot na. So, ayan. Pagaling kayo mga dikdik ko. Pagaling kayo. Itong isang may luslos mga kapigi, alam nyo ba dati, ang laki-laki ng luslos nito. As in, sumasayad na siya kapag nakatayo, sumasayad na siya sa may sahig. Pero ngayon, ano na siya, para siya, lumiit talaga siya. Nakita ko yung significant, pagbabago doon sa luslos niya. Kasi para siyang, kumupyos. And lumiit talaga siya, promise. Sana nga maging mas ma-strength or lumakas yung muscle niya doon sa abdominal wall. Para at least, medyo lumiit na talaga siya. Dati ang laki-laki niya. Kasi depende kasi yan makakapigi sa abdominal muscle wall natin. Kung siya, mahina siya, talagang nagkakaroon ng luslos or abdominal hernia. Nasa genetics po yan mga kapigi. So, titingnan natin kung sa inahin ba siya or doon na sa bore namin ang may problema.